Welcome to Donmar TV News Channel. Presidential aspirants took a break from politics to help in the relief efforts for the victims of Typhoon Odette. The unity team of Ferdinand Bongbong Marcos and Davao City Mayor Sara Duterte raised funds amounting to 15 million pesos and 23.3 million total cost of. Halimbawa niyan, naka-raise sila ng 15 million. Di ba? Sabihin na natin, ginamit sa politika, picture-picture, campaign. Okay lang yan. Basta tumulong. Yun ang importante. Kaya palakpakan. Sabi ko nga sa inyo, dito sa Banat by Live, dapat laging positibo. Dapat pag may magandang ginawa ang isang kandidato, tumulong na nga, sisiraan nyo pa. Palakpakan. Diba, yun lang naman ang akin. Kung may magandang ginawa, bigyan ng magandang ginawa si Bongbong, sabi nung sabi nung kalaban, ito si Bongbong, nagpa-picture lang sa mga politiko, buti pa to si Robredo, nagpa-picture sa mga tao, ano pakialam namin? Hindi ba, yung totoo, papakita ko sa inyo, nakakainis sa totoo lang, nairita ako sa mga ganitong, wait lang, saan na yan? Sandali, hanapin natin yon. Ito kasi yan. Habang ang iba ay naghahanda para sa parating na bagyo, party-party mo na si tax evader, tama si Daday Digong nyo. Yung mga ganyang komento, kala mo naman nakakatulong pa kayo. Ito pa, if Marcos donates 2 million, every time a typhoon hits the Philippine Pino will have to suffer at least 62 more typhoon before they can get all the remains. Sorry. Pasensya na. Ako, hindi ko gusto si Marcos parang presidente. Pero kung yung mama tumulong, ang kapal naman ng mukha nyo para siraan pa. Ang kakapal ninyong mga animal kayo. Relief items for calamity victims. The tandem visited today the provinces of Surigao del Norte. Ganito lang o kasimple yan. Kung wala ka naman tinulong, manahimik ka na lang. Ganun. Diba? Buti nga yung mama may natumulong pa buti nandiyan pa sila sabihin na natin umepal sila. Sabihin na natin ganun sabihin na natin. Kasi lahat naman ng kandidato, lahat ng mga panatiko ng ibang kandidato, sasabihin yan. Umepal si Marcos, umepal si Isko, umepal si ganito. Ano ngayon? Nakatulong naman. At least nakatulong. Diba? Ito lang wala nga akong pakialam kung tumulong si Robredo din. Di salamat, palakpakan natin, sumulong. Diba, okay na yun. Alam nyo kung bakit? Ilagay nyo yung sarili ninyo doon sa mga taong napinsala ng bagyo. Wala na kayong pakialam kung sino yung tumutulong sa inyong importante, tinutulungan kayo. Hindi kasi kayo yung nasalanta, kaya ang kakapal ng mga mukal nyo, mga animal kayo. Hindi, sa totoo lang, naiinis ako, nabibuisit ako. Hindi kasi, ang hirap, alam mo, pinanood nyo yung mga video-video na mga nasalanta ng bagyo? Kawawa talaga. Kami nga lang dito, yung mga mukha guys, nagre-reklamo. Wala na namang internet. Buti nga kayo, internet lang na walang TikTok, ganon. Wala na namang mahirap na namang bagal-bagal, na naman makapag-video. Diba? Paano pa kaya sila? Ultimong tubig, wala. Pagkain, wala. Kuryente, wala. Imagine niyo na lang yon. Tapos magrereklamo pa kayo kasi umeepal yung mga politiko. Animal talaga kayo mga... Sorry, pero nakakainis yung mga followers si Robredo. Parang mga, ewan ko ba? Apis, Masbate and Negros Occidental to deliver the aid. Meanwhile, Vice President Leni Robredo appeals for help for residents in the Dinagat Island. Tingnan nyo nga yung amo ninyo. Pengin tulong. Ano nangyari? Naging vlogger ka, Brad? Ate? Totoo naman, ano ginawa niya? Nag-report siya. Nagsasabi siya na, ganito nangyari dito. Hirap na komunikasyon. Ang hirap ng daan. Kaya magsakay na lang tayo motor. Sana kung may... Alam mo, kung may naitulong, papalakpakan ko talaga ito sa Robredo. Pero ang hirap yung daan dito. Baga motor muna tayo. Tapos, paiyak. Ewan ko. Robredo, who personally visited the province, said the recent typhoon leveled many areas including its provincial capital. Ang problema po sa Dinagat, ganun din. Ang problema, ikaw! Kasi ganyan-ganyan pa siya. Tapos si Pinoy Ako Vlog naman, hirit-hirit. Nakakaiyak habang pinapanood ko si Robredo. Alam mo kung bakit? Sabi ko nga sa inyo, inis na inis ako sa double standard.
kahit sino pa yan na amo ng kandidatong kung sino bang pina-follow niya, basta double standard, naiinis ako. Katulad niyan, yung sasabihin ni Pinoy Ako Vlog na, naiiyak ako na pinapanood ko. Pero pagka iba siguro gumawa niyan, sasabihin niya, ipal, ganun. Diba? Nakapreposition sila ng goods, pero dahil sa bagsik ng bagyo, talagang nabasa yung lahat. Oh, magaling na reporter, kunin nyo na yan. Oh, EBS-CBN, GMA, News 5, kunin nyo ng reporter ito. Sige na, kunin nyo ng reporter to. PTV, hindi pala pwede PTV. Kasi baka siraan niya yung gobyerno. Oh, UNTV, kunin nyo na ito. SMNI, ay di pala pwede SMNI. Nakay Bongbong Marcos pala yun. Oh, ay Robredo. Sino pa ba mga dyan, news channel, Rappler, kunin nyo na itong reporter. Walang pagkain, kulang yung drinking water, walang krudong available. Yung pinoproblema po ni Governor Kaka, yung kanilang district hospital na may mga pasyente, walang pang-krudo sa generator. The Oh, Vice sabi ko sa inyo, reporter na siya ngayon eh. Madam, ano na ito? Nagbago ka ng karir mo? Matatalo ka na kasi? Kaya reporter na lang ginagawa mo, mag-vlog ka na lang din. Madam, magkoko sa'yo, mag-YouTuber ka na lang, kikita ka pa. Bakit? Kasi may 3% kang manonood sa'yo. Madami-dami rin yun. Oh, mag-vlogger ka na lang, kikita ka pa. Oh, ganito gawin mo, Madam Robredo, ha? Eto, payo ko lang sa'yo, ha? Payo. Eto, payong bilang vlogger. Kayahin mo si BBM, 6 na taon nag-vlog. 6 na taon nag-vlog, tapos tumakbong presidente. Ganun na rin gawin mo. 6 na taon ka muna mag-vlog bago ka tumakbong presidente. Okay ba yun? Robredo, kumaya ka na lang kay BBM. Si BBM, 6 na taon sila nag-vlog nung kanyang anak na si Jake. Diba? 6 na taon sila nag-vlog nun. O, tapos, ilang kumandidato. O, gawin mo na rin yun. President also showed on her Facebook account that many roads are still inaccessible, forcing them to use motorcycles to bring aid to isolated areas. May picture. Ewan ko. Alam mo, walang biro, natatawa talaga ako dito kay Robredo, yung mga picture-picture niya. Parang ang datingan Marrojas, di ba? Yung kailangan nakapicture pa siya na nakasakay. Alam mo kung bakit eto, sorry ha, pasensya na ha, pero sa akin kasi medyo katawa-tawa ho yung ganon. I mean, wala ho ba kayong staff na pwedeng gumawa nun? Bakit ikaw? Ano pinapakita? Sorry ho, nakokornihan ho kasi ako sa ganon. Yung meron ka namang staff na pwedeng sila yung pumunta, sila yung magpunta-punta doon, maglakad-lakad doon, mag-video-video. Kailangan talaga ikaw pa. Hands-on nga daw siya, hands-on. Mali talaga eh. Kaya tuloy na pupuna ka ni Pangulong Duterte. Diba sinabi ni Pangulong Duterte, yung pag may darating na calamity, 2 days pa lang, naka-ready na. Hindi yung gano'n na ipal-ipal ka, dakiso ganito, at tapos pupunta-puntahan mo doon, paano na i-command mo yung... Hindi talaga pwedeng presidente ito si Robredo. Sorry ha. Hindi talaga pwedeng presidente ito si Robredo. Alam mo, Robredo, ganito na lang gawin mo. Siguro, sumuporta ka na lang ng mga presidential candidate, tapos magpa-appoint ka na lang ng DPWH. Kung gusto mo naman ding magaganyan-ganyan, di ba? Hindi yung kasi trabaho ng presidente yung mga ganyan-ganyan mong banat. Pinagluloko mo kami. Diba? Huwag naman ganun, Robredo. Wala ka talagang say-say sa buhay. Ewan ko ba, ba't ka ba kumandidato pang presidente? O, tuloy natin. Tuloy. Dinagat Islands Governor Kakabag-Aw in her FB post thanked Robredo for the 3.5 million peso cash assistance and relief goods. Meanwhile, Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso called on the Insurance Commission to speed up claims of Typhoon Odette victims. The Insurance Commission is the government arm that regulates and Eto naman, buti din naman to si Isko, nagtawag na lang ng tulong. Sabi ko nga, buti naman ginawa mo yan. Hindi siya totoo lang, tama naman yung ginawa niya. Hindi na lang siya nagpunta-punta doon, magayaw-sayaw siya ng dying inside. Pakita mo siguro yung pag magsayaw-sayaw siya doon sa typhoon. Dying inside of you.
Ang pangit naman siguro nun. Buti naman na Isko, nakapag-isip-isip ka na ganyan na lang ang gawin mo. Huwag ka na magpunta-punta doon ha. At gaya si Robredo, parang ong-ong lang eh. Ganyan na lang. Relax ka na lang dyan ha. Manawagan ka na lang dyan. Mamigay ka ng onting pera. Mamigay ka ng ganto-ganto. Huwag ka nang pumunta doon. Umipal-epal pa ha. Okay, dyan ka lang. Relax ka lang dyan. Supervises the Insurance, Pre-Need and Health Maintenance Organization or HMO Industries. Nananawagan ako sa National Insurance Commission na tawagan ng pansin. Buti na lang, tama ka, Diego Latigo. Buti na lang di siya nagpunta doon, nagpulot ng basura, no? Ang pangit siguro no, pag nagpulot-pulot pa ng basura doon si Isko, ano? O din naman, Isko, di ka nagpunta doon, nagpulot ka ng basura, ha? Diyan ka lang, relax ka lang. Pabilisin yung insurance claim ng mga bahay at negosyo. Kasi kailangan mabilis ang kilos dahil kailangan nila doon ng panggastos. Sabi dito, may volunteers for the relief goods si Isko pero they're mostly wearing regular clothes. Total naka 4.7 pa lang ang na-raise yan. Pagka ganyan, palakpakan. Dapat ganyan lang. Yung ano lang, yung silent lang ang pagtulong, yung hindi epal. Hindi yung lalagay mo yung tarpaulin mo doon. Tapos, Office of the Vice President, ganyan-ganyan. Hindi, ito. Sinasabi lang naman natin ha. Na kasi alam mo naman to si Robredo, ang nanay. Anong nanay? Nanay ng kaipalan. Kailangan nila tubig, kuryente, hindi ko naman kaya dalhin yun. Aside from 2.5 million peso assistance from the Manila City Hall, the Manila City Council initiated a fundraising drive among themselves and came up with a 370,000 pesos donation for Ayan, ano daw, 2.5 ba yun? Plus yung sa counselor nila sa ano. Ay! Yung counselor nila, nandiyan ba si ano? yung counselor nilang nangahamon, ikaw ba nagbigay? O palakpakan kita ko, ikaw nagbigay ha? Sabi dito kasi yung counselor daw eh. O, lakpakan. O, buti pa sila. Hindi man ganun kalaki yung binigay, malaki pa rin po yun na aayon sa kanilang puso. Yan, palakpakan. Sabi ko naman sa inyo, it's not the amount of help ha. It's not the amount of help. Always remember that. Ang importante ay yung mahalaga. Ang importante po, tumulong ka. Kahit magkano lang, okay na yan, ha? victims of the typhoon. Senator Manny Pacquiao, on the other hand, said that he will wait for things to settle down, Yan. noting that his presence could disrupt the ongoing rescue and relief efforts. Tama nga naman yun. Aba, minsan gumagamit na rin to si Pacquiao ng utak niya, ha? Uy, nagulat ako doon na gumamit ng utak si Pacquiao. Sabi niya, kaysa naman pumunta ako dyan, makakagulo lang ako, magkakagulo lang yung mga tao, dito na lang ako sa, mag-boxing-boxing na lang ako. That's good, Pacquiao. Alam mo, Pacquiao, may isip ka pala, more than kay Robredo, ha? Buti naman. Ay, sa bagay, wala naman magkakagulo pag si Robredo pumunta. Hindi totoo naman. Alam mo, hindi naman natin mapapagkaila na sikat naman talaga si Pacquiao. Baka mamaya pag pumunta pa yan dyan, pag makaawa pa yung mga tao na hingi ng pera, magkagulo lang. Sa totoo, nakakatakot nga yung nangyayari. Alam nyo ba, umaangat ang ano sa atin, ha? Ang hawahan ng COVID. So, dapat kahit na tayo nasa gitna ng mga relief, dapat medyo maingat pa rin po tayo. Pacquiao said he is helping with the ongoing coordination efforts to various local government officials and the repacking and deployment of relief goods. Yan. Last Sunday night, a humanitarian flight has landed on Cebu and unloaded 10 tons of assorted relief items, including boxes of bottled water. Yan. Meanwhile, the supporters of Partido Reforma Standard Bearer Panfilo Lacson have distributed relief goods in Leyte. Palakpakan din natin. Alam mo, karamihan ng mga kandidato ng mga tumatakbo sa presidente may utak except si Robredo, no? Sorry, pero totoo eh. Sabi ko nga, buti ba yung si Lacson, na yung kanya mga supporter tumulong, di ba? Yung silent lang, hindi yung picture-picture ba na okay lang ito mga supporter. They deserve to be recognized as well, di ba? Tama din naman yan, no? Si Pacquiao, hindi na nanggulo doon. Nagpadala na lang ng mga relief. Tama, di ba?
Si Isko, ganun din. Nagpadala na lang ng pera. Nagpadala din yung kanilang mga counselor din. Palakpakan ninyo. Si BBM, nagpadala din ng pera. Okay din yun. At least, hindi magulo. Diba? Nakita naman natin sa picture. Si Robredo lang talagang epal. Anyari, Robredo? Bakit ganun? Hindi alam mo ito, ha? Sorry, ha? Sorry, pero sa totoo lang, ha? Sa totoo lang, nakakainis kasi yung ganyang klase. Yung parang ang dating... Naiinis ako? Ayoko na. Tigil ko na ito. Tigil ko na. Ayoko na. Bye-bye. Hindi, alam mo kung ito, makinig kayo mabuti. Nakakainis lang kasi ho, nakakainis yung ikaw tutulong ka, okay yon. Pero yung tutulong ka, pagmumukain mong yung iba hindi tumutulong, pagmumukain mong ikaw lang ang magaling, ikaw lang ang matikas, mali na ho yun. Wag ganon. Paano ko nasabing ganyan? Paano ho yung mga followers ninyo? Tipong manglalait pa ng ibang taong tumutulong? Wag ganon. Pwede ho ba, Madam Robredo, pagsabihan nyo naman yung mga animal ninyong mga followers, pagsabihan nyo naman na akala ko ba gusto ninyo, wag mag-away-away. Alam mo, naiinis ako yung mga ganyan, yung mga nananawagan na wag mag-away-away. Pero number 1 naman yung mga followers ninyo makikipag-away. Diba nanawagan si Robredo niyan eh, wag tayo mag-away-away, may mahalan tayo. O, ganun din no, si Bongbong Marcos, nanawagan, unity. Pero yung mga followers, parang laging papatay, galit na galit, di ba? Ano ba? Akala ko ba, idol niyo yung mga yan, bakit di nyo sundin? Easy lang. O, tuloy. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. We serve the people, we give glory to God. O, eto ha. Pakita natin ng onte mga nangyayari. O. Halos burahin sa mapa ng Bagyong Odette ang ilang bayan sa Bohol sa tindi ng pinsalang iniwan nito. Ang mga nakaligtas magpapasko namang walang bahay at walang makain. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Sa pinagtagpi-tagping kahoy, trapal at mga napulot na yero, nagtitiis sumilong ang mga pamilyang ito sa Barangay Tapon, bayan ng Ubay sa Bohol. Pagkatapos makaligtas sa bagsik ng Bagyong Odette, gutom naman ang tinitiis ng mga nakaligtas. Si Aling Lolita nakatulala sa mga nasira nilang gamit at nang atin siyang makausap, doon na bumuhos ang kanyang emosyon. Ang hirap namin, wala kaming mabihisan. Wala kaming damit. Ito, mga 3 araw na sa katawan ko, wala pa kaming mabihisan. Wala kaming mga banig, lahat ng mga gamit namin, wala na. Saan po kayo natutulog, ma'am? Ito, yung mga anak ko, yung mga lantay-lantay na lang ang ano nila. Diyan na lang sila natutulog. Sabi ng anak ko na sobra ng lamig. Sabi ko, tis-tis tayo, wala naman tayo magagawa. Ma'am, paano yung pag umulan? Saan kayo tutuloy? Tatrapala lang siguro. Sana maawa lang ang Panginoon, di mo na sana umulan. Puno naman ng sugat sa katawan si Aling Connie na inabutan ng storm surge sa kanilang bahay. 5 oras daw kumapit sa isa't isa ang kanyang pamilya na nasa bubungan habang hinihintay humupa ang dilubyo. Muntik na talaga akong bumigay, ma'am. Sabi ko, Lord, huwag mo naman sana akong kunin kasi hindi ko pa kaya. Hindi ko pa nagampanan lahat ng tungkulin ko bilang isang ina. Tapos, yung nasa isip ko talaga itong bunso namin, 8 years old pa lang po kasi siya ang bata pa. Ayoko. Ay nako, alam mo, it really breaks my heart while watching this news. Walang biro, totoo. Sabi nga may nag-message sa akin, sabi gusto nilang tumulong, ganyan-ganyan, kung baka daw pwede magpadala sila sa akin. Sabi ko, ayokong dumaan sa akin yung donasyon ninyo. Ayokong ako ang tatanggap ng donasyon ninyo. So ang ginawa ko, tiningnan ko po yung sa TV5 ng kanilang donasyon na kung saan pwede mag-donate sa kanila. So ito po, ayan ha. Ayan po, ay sadali. Bakit parang, wait lang ha. Ito. Sorry. Pasensya na. Ito, ay. Ayan na ho yun, yan na ho. Pasensya na, yan na pala yun. Okay? Ayan na po, So, kung gusto ninyo pong tumulong, mag-donate, ayan po ang kanilang number. Sa TV5 po yan, ha?
Hindi ho sa akin. Ayoko kong pagbintangan pa ako ng iba dyan.